Simula na tayo ngayon. Loud and clear daw. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nanawagan po sa isa sa kanyang FW para magnegosyo sa Pilipinas. Sabi, no, mamaya po tignan natin, ano ba kalagayan ng Pilipinas ngayon na uuwian ng mga OFW, no? Yung opportunity po ba na nakukuha po nila sa kanilang paghanap buhay, ay ano po, sapat? Okay, pag-usapan din po natin, tila nabueltahan po, no? Isa-sum up lang po natin yung nagaganap po na gusto pong siraan ng gobyernong ito yung dating pamahalaan, bumubuelta po sa kanila lahat, no? Yung kanilang ginagawang paninira sa dating administrasyon. Ngayon, mas lalo pong mismo sa kanilang mga hearing, napapalabas po yung panghihinayang natin, no, sa administrasyong Duterte. Magsasalita rin po ako, narinig ko po mismo yung siguro ito po yung first at huling salita ko dyan sa talo-talo na yan, no? Tungkol po dito na nasaktan ako. Kasi kasama ako riyan sa mga maisog rally, no? Siguro it's about time na magsalita naman tayo, no? Masyado naman yung ako hindi nagtatrabaho tayo pare-pareho, di ba? Tayo mga vlogger, pare-pareho tayong vlogger, supporter tayo ni Duterte, wala tayong problema, no? Nung hindi magkakaiba tayong sinusuportahan, syempre may problema tayo dahil magkakaiba sinusuportahan, pero dapat ngayon wala tayong problema, di ba? Kaso ginagawa nyo ng issue. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, unahin na natin to sa mga vlogger. Lalo na po dyan, no? Alam nyo po, siguro yung, anong tawag dito, yung gratitude, di ba? Yung sinasabi nyo na dapat mapagpakumbaba. Narinig ko rin yan kay Banat Bay. Mapagpakumbaba dapat yung mga banateros. Hindi po namin nararamdaman. Wala akong okay tayo, no? Sa pag-suporta nyo sa Duterte, okay, wala akong problema. Wala rin akong problema sa inyong personal. Nagkita kami ng mga yan, wala namang mga problemang personal. Ito lang po yung sinasabi, narinig ko kay Banat Bay tsaka dito kay Dada. Nasaktan ako kasi kami po yung mga vlogger na sa maisog Bagamat hindi ko na i-straight yung maisog. No, napakasakit naman no na marinig, no? Mula sa inyo, hindi sa kalaban, hindi sa mga ibang vlogger. Ibang vlogger pagtatawanan lang natin. Kayo mga banateros, mataas na yung kalagayan nyo sa buhay, di po ba? Mataas siyang yung kinalalagyan nyo sa vlogging community, no? Hindi tayo magkakapantay. Lagi kong sinasabi yan, no? Iba yung level nila Banat Bay, nila Maharlika, no? Nung dati nung active pa si TP, iba yung level nila sa amin, di ba? Recognize naman yun. Wala naman nakikipagkompetensya na mas magaling. Maaaring may makalagpas sa inyo balang araw, pero hindi ngayon. Okay, no? Pero masakit kasing naririnig na kapwa nyo vlogger at pare-pareho kayo ng sinusuportahan. Hindi to pagkakasira, no? Hindi tayo naninira na, no? Pare-pareho pa rin. Walang problema dun Ibahin natin ibahin natin yung mga sinabi nyo kasi masakit. Ang sinasabi, pinalalabas nila, porket hindi sila sumasama sa maisog rally, pinalalabas nila na for the views. For the views?
Ang point ko lang, masyado naman kayong peke. Wala namang vlogger na hindi for the views eh. Naglolokohan naman tayo. Kung ayaw ninyo na for the views, dapat hindi kayo vlogger na nagbablog. Dapat, yung nagpo-post lang kayo, di ba? Napaka-peke naman. Ako napepekean ako sa mga sinasabi nyo na kami for the views. Yung mga vlogger ng maisog for the views. No? Pinagtatawanan nyo pa, no? Na for the views lang kami. Eh ano ngayon? Di ba? Eh ano ngayon kung for the views kami? At least umaamin kami na for the views. Tama po yun. Malalaki po ang views na nakukuha namin pag nagko-cover kami ng maisog. Kaya lang, ano po ang masama? Ibig sabihin, marami pong mga kababayan natin, lalo na po mga OFW, gustong-gusto nilang makita yung nagaganap sa maisog. Sabi ko nga, etong mga kababayan natin, lalo na sa ibang bansa, o nasa ibang parte ng Pilipinas, hindi sila makakadalo physically. Di ba? Hindi sila makakadalo physically dito sa mga maisog rally. Pero, nakakadalo tayong lahat dahil dito sa mga vloggers at sa SMNI. No? Wala no, ano negosyo po? Wala po akong sinasabi negosyo. Ano po to maisog po. So yun lang po yung doon lang ako magbibigay ng reaksyon na wag niyo naman kaming yung minamaliit, no, yung for the views lang yung mga maisog, no? Kasi lahat naman ng vlogger, sino bang vlogger ang ayaw ng views? Masyado naman. Masyado naman yung ano, kung kayo kahit hindi kayo umaalis sa mga kwarto nyo, nagkaka-views kayo, di good for you. Established na kayo, wala tayong magagawa. Hindi naman namin kayo tinatanggal sa trono nyo. In fact, bago to. Kailan lang ba nagkaroon ng maisog? Kami po, nung unang maisog, nariyan na kami. Si BMR, si Labisdak, sila Brother Travelers, si Kaloyal, si Coop, at iba pa. Nariyan na kami. Yung unang maisog sa Davao, nariyan na kami, nagko-cover na kami. Na-realize ba namin na ano? Hindi, wag po kayo masaktan, hindi po ako nang aaway. Masakit po sa amin na tinatawaran yung pagkatao namin eh. No? Masakit po sa amin na tinatawaran yung pagkatao namin na for the views lang kami. No? Wala po akong pakialam sa diskarte. Kanya-kanya tayong diskarte. No? Ang sana lang mag-ingat tayo sa pagsasalita natin na nakakasakit sa mga kapwa natin vloggers. 'Di ba? Yun lang. Minsan lang ako magsasalita. Kasi ang sakit naman sa amin. Hinahamon ko yung nagsasabing for the views kami. Hindi kayo for the views? O di tanggalin niyo yung monetization niyo kasi napepekean ako. Napaka-peke niyo na yung akala niyo hindi natin pare-pare tayong kumikita sa YouTube at sa pagbablog natin, no? Kaya wag po tayo magtawaran. Kami nagkakakantsawan kami, yung kaming mga taga-maisog, nagpapataasan kami. Matataas talaga eh. Anong magagawa natin? Gusto ng mga taong manood eh. 'Di ba? Kung ayaw po ninyo, gusto niyong palabasin ng mga mukha kaming pera, pero alam naman nila na wala naman nagbabayad sa amin, di ba? At least, nare-recognize nila na, alam nila na sarili namin. Masama po ba yun? Hindi po masama yun. No? Hindi po masama yun, yung ginagawa ng mga nagmamaisog. Hindi po namin kayo kayang pantayan. Hindi si Dada at si Banat Bay narinig kong for the views eh. Hindi ko pa naririnig si Oli. Yun lang po yun, no? Yun lang po yun. Dada, naroon ka nun eh. Yung kinukwento mo, tama naman yun, pero wag mo kaming kantsawan dun. Dahil press ko yung dinayo namin dun,
magpe-presscon, umatin kami ng presscon, tapos pinagtatawanan nyo na kami. Naroon ka rin eh. Ikaw nga nagpauna nun eh. Pati yung pagpapatiuna mo, wala na nga kami sinasabi dun eh. Kinantsawan mo pa kami. Nabuhat daw nung nagsalita siya, sumunod na raw kami lahat. Hindi ikaw ang nag-switch sa amin. May unwritten rule na kami na sabay-sabay kaming mag-o-open para walang lamangan sa live. Nagpatiuna ka nga. Ikaw na nga nagpatiuna, ikaw pa nangantsaw. Yun yung problema no? Ikaw na nagpatiuna, kinantsawan mo pa kami. Na buhat nung nagsalita ka, nagsalitaan na rin kami. Talaga namang wala akong problema sa inyo sa pagiging Duterte natin pare-pareho. No? Yung constituency na natin magpapasya. 'Di ba? Wala tayong problema diyan sa pagiging Duterte. Hindi, minsan lang po 'to. Kasi mahirap naman yung eto po mahirap naman yung isa lang po yung naririnig nyo na masama yung ginagawa namin sa Maisog. Hindi po masama yun. Kung kumikita po kami mga vlogger, no? Kung kumikita po kami ng mga vlogger dun sa pagmamaisog, ano po masama? Naniniwala ka na sa pinaglalaban mo, kumikita ka pa, masama po ba yun? Hindi po masama yun. O yun lang po ang aking piece dyan. Wala na po akong sasabihin dyan. Yun lang, isa lang. Okay? Mahirap po yung sisiraan nyo kami. Ayaw namin na sinisiraan yung pagiging vlogger namin. Sasabihin, yun lang ayaw ko. Punahin nyo kami sa sinasabi namin, pero yung hanap buhay natin, nakasama kayo, vlogger kayo eh. Di ba? Tayo na yung bagong pinakikinggan ng mamamayan eh. Di ba? Yan lang po. Kasi mahirap po yun na masakit po sa amin yun. Naroon na nga kami. Ano ngayon kung kumikita kami? Sino ba hindi kumikita sa pagbablog? Sasabihan nyo pa kami na for the views. Di gumawa rin po kayo na for the views. Wala namang problema dun. Yung vlogger naman talaga for the views. Napaka-peke naman natin kung sasabihin natin nagkusa. Bakit pa tayo nag-iisip? Kung hindi naman tayo for the views. Nakita namin yung response eh. Ang ganda ng response ng tao pag nagmamaisog kami. Pag nasa maisog kami. Talaga. Ako, naniniwala ko. Doon lang ako nakaka-100,000 na views eh. Ang tanong ko, ano po masama doon? Kung for the views yun. Nagbablog ka na ng pinaniniwalaan mo, kumikita ka pa, wala po akong nakikitang masama sa pagkita sa pagbablog. Kasi vlogger po ako eh. Vlogger po kami. Wala po akong samahan. Ipinagpapauna ko na ako, never ako dyan sa mga sama-sama niyan. Alam na yan naman nakasama ko na hindi ako po pwede hindi ako po pwede nung may mga kasama kasi ako ay mahirap akong pakisamahan. Sa mga issue po, eto binibiro ko lang po yung mga SMNI, yung mga waxes na yan. Nagbibiro, alam po ng mga viewers yan. Huwag po kayong mag-isip na ako po ay nagkakandara pa para makuha ng kung sino, no? Sabi ko nga, masaya na ako sa ganito. Okay? Okay. Yun lang po. So wala kaming ibang pinagkikitaan kundi pagbablog at hindi ko po ikinahihiya. Huwag nyo pong maggawing negative yung for the views. Lahat ng vlogger for the views. Masakit sa amin yun na kaya nasa maisog. Sasabihin pa na makabayan. Wala po nagkiklaim na makabayan kami. Hindi po namin sinasabi na kaya kami nagmamaisog dahil makabayan kami. No? Pero, hindi ba kami sumusuport doon sa maisog? Ayan na nga pagpapakita namin na suporta. Di ba?
Okay. Okay na po ba yun? So, yun lang po yun, no? Yun lang po ang kaisa-isa kong hirit dyan. Punahin nyo kami sa mga sinabi namin. Pag nagkamali kami ng sinabi, okay. Pero yung hanap buhay namin, hahamakin nyo. Vlogger din kayo. Doon ako nahiwagaan eh. No? Vlogger din kayo, tapos babanatan nyo yung pagiging vlogger ng mga taga-maisog. Huwag naman. No? Kung may naging problema po yung mga vlogger sa mga organizer, sa mga organize po na maisog, madali pong gawa ng paraan yun. Kasi pare-parehas tayong Duterte. Di ba? Madali pong gawa ng paraan yun. Kakilala naman natin yung mga taga-maisog. Sila Placido Pilosopo. Madadali pong kausap yung mga yan. Kaya hindi po usapin yun. Meron lang sigurong mga misunderstanding, dulot ng emosyon. No? Emosyon lang yun. Okay? So, yan po. Punta na po tayo sa ating main topic. Teka, inom lang tayo. May philosopher. For the views, bakit? Radio station ba? Again, ulitin ko, no? Wala akong sama ng loob sa inyo, mga banateros. Yun lang, no? Masakit po yung pakinggan. Sana wag na po ninyong ulitin na hamakin yung kapwa ninyong vlogger. Yun lang naman. Okay, punta na po tayo. Bilang mga nauna kayo, o si Banat Bay, nauna ka na sa industriya na to, hindi naman kami nanghihingi ng tulong sa'yo. No, yun lang, wag niyo na lang kaming hamakin. Wag niyo na lang kaming hamakin sa aming pagmamaisog. Tama naman yun, kami nauna diyan, kami kasama na kami nung una pa eh. Wala na kayong ibang tutukuyin diyan kundi sumasama lang sa maisog. Wag ganun, di ba? Wag ganun. Kasi ako sa totoo lang, mas malaki sinubukan ko po minsan eh. Habang nagmamaisog, dito lang ako, di ba? Kinakantsawan ko nga sila. Kinakantsawan ko nga sila. Sabi ko, mas malaki pa yata views ko pag pag dito na lang ako sa bahay. Pero, iba po yung feeling eh. Iba po yung feeling dun sa pag naroon ka po sa may maisog. Ramdam mo eh. Ramdam mo yung Kaya kami nasisiyahan din at the same time. Tsaka nakakaikot ka sa Pilipinas eh. No? Okay. Hindi po yan. Hindi po kami nag-aaway. Yung mga loyalistang nagtitape, no? Utot nyo. Hindi kami nag-aaway. Nagpapalitan lang po kami ng paliwanag. Ibig sabihin, wala po kaming, hindi katulad ninyo. Tignan niyo yung mga topic nila. Dalawa lang ang topic ng loyalista ngayon. Pamagat lang yung sex video ko noon ni Maharlika at saka si Tatay Digong daw ay nag-abroad para magpagamot. Pare-pareho, di ba? Kami, iba-iba. O, yun po pagkakaiba noon. Okay. Punta na po tayo rito sa ating main topic. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo. Iba pa rin ang Pinas. Marcos urges OFWs in Brunei to come home, start business. Yan po ang sinabi nito. Actually, matagal nang inaaya ni Pangulong Marcos yung mga OFW, di ba? Kahit saan sila napupunta. Ayan. Pagkatapos pong Filipinos, I'm always told that Filipinos have unparalleled skills and are efficient and are trustworthy. And I know that is the same here in Brunei. You may all have different professions, but what we bring to all that we do, not only in the Philippines but even abroad, is as is proven by the record the Filipinos have made and the reputation that you have gained, that what we bring is special brand of Filipino service everywhere we go. Yan.
So bilang pasasalamat sa inyong mga OFW, ito, alam po natin na kapag masiglang ekonomiya, maayos ang kabuhayan, things are looking up for the economy. Pero sa mga bukod sa mga remittance na nanggagaling sa inyo, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Okay, yan po ang problema natin, Mr. President, no? Nananahimik yung hindi po. Ako, nararamdaman ko kayo eh, no? Marami, lahat naman ng tao rito may kamag-anak sa abroad. Wala namang problema. Dito po ba pinakamasarap tumira? Dito po sa Pilipinas. Bakit? 'Di ba? Dito lang po ang tanging mga tao na kahit maliit po ang sweldo, pagkatapos ng pagsumweldo, may kakayahang bumili ng gin, mag-inuman, magdamag, no? Yung Sabado at Linggo na ipapahinga o linggo na walang pasok, kaya mag-inuma maghapon ng mga pagod na trabahador sa isang linggong pagtatrabaho. No? Masarap ang buhay dito sa Pilipinas kung tutusin. Pero yun nga po ang problema, yung paghanap buhayan. Madali pong sabihin, may pera po yung mga OFW natin. Di ba? Magnegosyo kayo. Kaya lang, ang katotohanan po, Mr. President, para ka magtagumpay sa negosyo, dapat yung lugar na yung pagnenegosyohan mo, may pera yung taong pambili. Kaya nga po, di ba? Kailan po umaunlad yung negosyo? Pag magpapasko, kasi may bonus yung mga tao. O, may pambili. Pero ang problema, Mr. President, may pambili ba yung mga Pilipino ng inenegosyo nila? Ayun yung problema eh, di ba? Yun yung nakakalimutan natin. May puhunan, pwede sila maging negosyante. Ang problema, yung dadatnan nila rito. In the first place, kaya nga po sila nagsialis. Wala na po mapagkitaan dito sa Pilipinas. Siguro kung maganda na o kaya paretiro na talaga sila, marami na sila na pera, pwede rito. Pero yung nasa kalakasan sila, tapos magnenegosyo sila dito, wala namang kakayahang bumili yung mga tao. Hindi ko po sila dinidiscourage, no? Pero pero sino po bibili? Yun yung problema natin, no? Sino bibili kung sakasakali magnegosyo? Hindi na po matiis ng Pangulo kasi sa totoo lang po, maniwala man kayo at hindi, yung mga ine-expect na investment sa pag-iikot niya po sa iba't ibang parte ng mundo, wala po. Kaya po ang inaasahan din, baka mag-invest na rin kayo. Pilipino na rin yung inaaya niya mag-invest kasi wala pong foreign investors eh. Nakita po naman ninyo ang balita ngayon sa Pilipinas. Ito po, kababasa-basa ko lang. No? Bagsak po, ine-expect po natin na pabagsak yung ating stock market. Isa po sa dahilan ng pagbagsak ng stock market natin yung mga issue nga rito, yung yan nga, yung sa China na yan, West Philippine Sea issues, yung napipintong digmaan sa pagitan o hindi digmaan, pagbawi ng China sa Taiwan, no? Malaking issue po 'yan sa mga investors. Tapos kitang-kita po sa buong mundo, kilala po yung Pilipinas na masyado tayong alyado ng Amerika. Ang projection nga sa ibang bansa, baka tayo yung maging bagong Ukraine. Hindi po mangyayari yun. Huwag kayong mag-alala. Wala kaming panlusob. Pag nilusob naman kami ng China dito sa Pilipinas, wala po kaming mga panangga, no, diyan sa mga missile. Wala kami nung Iron Drone. Eh. Baka yung ginawa ng Iran sa Israel na isang araw na pinaulanan ng daan-daang missile, isang araw lang talaga tumagal ang Pilipinas, susuko na kami.
Kaya po, malabo po yan. Pero ganun ang projection. Yun yung problema no? Ganun ang projection natin na parang, naku, ang Pilipinas na ang bagong Ukraine. Hindi po. Wag po kayong maniwala. Puta, binobomba kami ng water cannon eh. Hindi kami, water cannon pa lang ang pinag-uusapan. Ha? Ayaw na naming romesbak. No? Sabi ng aming Pangulo, ay wag tayong gagamit ng water cannon. Wag natin palalain ang sitwasyon. Ayaw nyo po palang palalain ang sitwasyon. Bakit hindi po kayo makipag-usap kay Xi Jinping? Kausapin nyo na. Ayaw nyo naman palang lumala eh. Di po ba? Napaka-impractical. Tapos ayain nyo yung OFW. Naghahanap buhay sila ron. No? Ayain nyo yung OFW na umuwi rito at magnegosyo. Wala nga pong kita yung mga tao rito kaya nag-abroad eh. Uutangin. Alam niyo po, sa kasawiang palad, ang ganda po yun no? 'Di ba? May naipon na tayo. Nakabili na tayo ng malaking lupain doon sa probinsya natin. Karamihan ng OFW, yan yung unang inuuna eh. Lupa, bahay, magnegosyo na tayo, sari-sari store. Pucha. Lahat ng kinita nila ng ilang taon na pag-abroad. Isa sari-sari store, walang pera mga tao, inutang ng inutang. Durog. Hindi po makatotohanan. Parang ano yan, parang, yun nga, pantasya. Ano yung sinabi ko? Ayan, no? Fantasy na bubuhay. Nasa fantasy stage po yung ating Pangulo eh. No? So, hindi po pwede yung ganon, Mr. President. Sabihin nyo lang parang nagpupula na to, naglolobat na yata tong aking mikropono. Magpapalit tayo ng mic pagkano. Kaya, unahin po muna natin, putya, pagdating pa lang dito, tignan nyo investor tayo. Invest. O kagabi ng madaling araw, brownout po sa Terminal 3 ng NAIA. As in brownout. Ilang oras na brownout. Meron po ba kayo naririnig na international airport na nag-brownout? Malamang po nagba-brownout din sa kanila. Pero meron silang, di ba? Meron silang kahalili. Meron silang yung siguro high-tech na yung mga tawag dyan. Generator. Sa simpleng mamamayan, meron pong generator. International airport. Puta, sinong investor? May investor. Okay yun, nakumbinsi tayo ni Ang galing magsalita ng presidente ng Pilipinas. Umuunlad pala yung ekonomiya nila. Tiba-tiba tayo dito, walang ganong nakakaalam. Dalaw nga tayo. Pag dalaw nila rito, pupunta, brownout. Pucha, wala. Brownout talaga, as in madilim. Nakita nyo na ba yung mga video? As in talagang brownout. Pucha, kung ako investor, international airport, may brownout, teka muna. Saglit lang. Puta, kung etong international airport, hindi magawa ng paraan eh. Paano pa yung negosyo natin dyan? Tapos nakalagpas, halimbawa. Sige, pagtyagaan natin, baka ngayon lang to. Puta, paglabas ng airport, traffic naman. Mangangayaw talaga eh. Kahit sino po magpuntang investor, puta, yun palang dalawa. Brownout, tapos traffic. Wala mangyayari sa atin dito. Sa ibang bansa kasi, no, talagang automatic na yan. Airport, meron ng MRT, MTR, kung ano man ang tawag, metro train, no? Nakadirekta sa mga airport. Kaya walang problema sa traffic eh. Puta, sasakay ng taxi. Ang hirap sumakay ng taxi. Tapos mata-traffic.
Ang lalapit lang ng hotel, ha? Nilapit na po lahat ng hotel sa NAIA. Kumbaga, isang liko lang. Wala pang, yung pupuntahan nilang hotel, wala pang 1 kilometro. Parang umiikot lang sa NAIA yung mga hotel, eh. Makikita mo, may sundo pa. Yung ibang mga big time, may sundo pa, eh. Na-traffic pa rin. Pucha, talagang sabi ko, dito pa lang aatrasan na tayo, eh. Yung OFW, pag uwi nila, makikita nila yung mga bagahe nila. Bakit nakabukas na tong bagahe? bago bago umalis ngayon, uso na naman po. Nakita ko na naman po yung yung nagbabalot ng mga plastic. O yan, totoo po yan. Yung traffic mula na ilang beses na ako nakabiyahe dyan, eh. NAIA BGC. Putyan, lapit lang po na NAIA BGC. Sabihin ko sa inyo, isang tawid lang, eh. Wala talaga na grabe ang traffic. Anyways, hindi po tayo naninira, no? Punta po tayo rito kay Baste. Nakakalimutan ko po to ipahaya, laging kasama sa kagustuhan po ng gobyernong ito na masiraan yung war on drugs ni Pangulong Duterte. At ito po, nagdeklara yung kanyang anak ng war on drugs sa Davao City. Ito po ang pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit sa dinami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you spend time and resources on a local executive who is declaring war against drugs? Is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president and it is still a popular. So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that my city is against it and is at war with drugs. Okay. Alam po ninyo, Mr. President, no? Grabe nyo naman pasamay. Meron po silang mga pinasasama, no? John Del Garcia, thank you very much sa 50 pesos. Epekro. Okay, teka muna. Gawin muna natin siyang hindi po personal yung atake na yun sa mga banateros, ano lang po, sana po mag-ingat kayo ng yung nakakasakit kayo. Sinasabi lang namin na nasasaktan kami sa pangmamaliit nyo sa amin. Kung ayaw nyo sumama sa maisog, huwag nyo nang kantsawan yung mga nagmamaisog. Yun lang yung sa akin, no? Pero thank you po sa pakape. Magano lang po tayo, gagawin ko lang, hindi ko lang kung siya po ay moderator. Jundel Garcia. I-add lang natin. Okay. Balik po tayo. Dito po. Alam niyo po, isa po tong war on drugs ni Pangulong Duterte sa pinaka-successful niyang programa, no? Pakisabi niyo lang po kung kung hindi na maganda yung mic, kasi nakikita ko na nagpupula-pula. Okay. Isa po to sa pinakamagandang programa, sabi nga ni Baste. Bakit po minamasama? Ano po ba yung masama? Illegal po ba yung pagdedeklara ng war on drugs ng isang mayor? Dito, may mga definisyon sila ng sarili. May definisyon tong administrasyon na to ng ano yung pinagbabawal, kahit hindi naman bawal sa batas. Hindi naman po bawal magdeklara figuratively or actual ng war on drugs. Kailan pa po masama na lumaban yung mayor sa droga? Bakit po kinakailangan, no, na yung mga mayor na lumalaban sa droga ay gigipitin ninyo? Yun yung question natin dito sa administrasyon na to.
Kailan pa po masama na magkaroon ng proyekto o magkaroon po ng programa yung isang mayor, local executive laban sa droga? Bakit nyo minamasama? Alam nyo yun na pag-uugnay-ugnay tuloy ng pangkaraniwang Pilipino na kahit wala kayong involvement dyan, no? Yung matagal nang binibintang sa inyo, parang kayo na nagpapatunay. Kahit wala pong, di ba? Bakit kayo against sa war on drugs? Kailan po naging masama ang war on drugs? Yun lang. Yun lang po. Wala po kami nakikitang masama dyan eh. In fact, dapat nga buo lahat po ng mayor. Masama po yung magiging presidents nito. Kasi pinagmalaki nila eh. Makakapag drug ano kami. Hindi na war on drugs ang tawag nila. Anong tawag na nila? Makakapag anti-drug campaign kami nang hindi pumapatay ng tao. Eh paano po kung may nanlaban? Wala lang po pag may nanlaban. Hayaan lang natin. Alam mo yung mga pulis, marunong po yan, ganyan na pala sistema. Pagka may napatay sa war on drugs, eh di, anong gagawin nila? Anong gagawin po ng mga pulis? Sa tingin po ba ninyo yung mga drug lord, wala pong kakayahan na mababait po mga drug lords natin? Sa tingin po ninyo, ano sila? Yung ano tayo mababait tayo wala tayong lalabagin kundi magtitinda lang tayo ng droga. Pero yung mga iba pang krimen, wag nating gawin yan. Ganun po ba sa tingin niyo yung mga involved sa droga? Sa tingin po ninyo, meron pa bang pulis ngayon? Alam nyo, sinabi na ni Pangulong Duterte yan noon. Kaya yung mga pulis, kahit alam nila minsan, hinahayaan lang. Kasi, alam nyo kung gaano kayaman yung mga kalaban? Dinidemanda sila eh. Nirereklamo, sabi ni Pangulong Duterte. Siya, epektibo dahil sinusuportahan niya yung mga pulis niya mula nung mayor siya hanggang naging presidente. Bakit nga naman kami lalaban pa dyan sa mga yan, di ba? Pucha, baka matanggal pa kami sa pwesto. Isa akong anak ng Navy officer, USA, kung ikaw ay nilagay na leader, you take charge, don't point fingers, solve the problem. Correct. May graso. Yan po yung gali talaga ng mga leader eh. No? Lahat po, take charge. Ikaw na yan eh. Ngayon, balik po tayo rito. Alam po ninyo, ang dami natin problema. Pero pinapasa lang natin na lahat ng problema ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakamali ni Tambi at saka nitong mga congressman, no? Gusto nilang bumawi sa PDEA leaks eh. Di ba? Gusto nilang bawian, kaya sabay. Sabay nilang sinalang yung war on drugs at saka tong gentleman's agreement sa ano. Pero sila po napapahiya eh. Sila yung napapahiya dahil nakita nyo naman, no? Habang gusto nilang idein yung mga Duterte, lalo po nakikita ng taong bayan na yung nakakapanghinayang talaga. Sa war on drugs na lang. Repetition ng mga ICC, ano nyo? Wala. Hindi nyo madidiin kasi napakasimple lang po. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso si Pangulong Duterte? Hindi na po siya presidente. Di ba? Kung gusto nyo talaga, hindi, gusto nyo ICC. ICC ang gusto nyo. Ikalawa, dito po sa gentleman's agreement, kitang-kita po
Napupuri po ng mga tao yung ginawa ni Pangulong Duterte. Bakit sino po nagpapatunay? Yung mga mangingisda nang ine-expect ninyo, sasabihin nila na buhat nung si Duterte napahamak na sila, baliktad. Ano sinasabi ng mangingisda sa hearing? May nagsasalita po dun. Totoo po yun. May nagsasalita dun, pero hindi mangingisda. Yun yung nagsasalita ng panahon ni Duterte, ganito. Hindi ka naman mangingisda, Brad. Ganda ng bihis mo. Mangingisda, tignan nyo yung mga mangingisda. Hindi namin kinakailangan ng ayuda nyo. Ang ayuda, 1 araw, 2 araw lang yan. Ang kailangan namin, makapangisda. Kay Duterte, sabi naman ng isa, panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisdang kami. Ngayon, hindi na naman kami makapangisda. Sino maniniwala sa inyo na kasalanan yan, no? Sino maniniwala sa inyo na yan ay kasalanan ni Duterte? Panahon nga ni Duterte, kahit na ano pong balibaliktad ninyo, isa lang po na unawaan ng mga mangingisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Palpak kayo. Pinalalabas ninyong palpak yung pakikipagkaibigan ni Duterte sa China, pero kayo lumalabas. Inimbitan nyo rin yung mga dating opisyal. Si Lorenzana at si Medjaldea. Pahiyarin kayo. Si Pinoy pala yung nakikipag-uusap dun. Panahon pa ni Pinoy. Tapos maganda yung resulta. Di ba? Hindi rin, ngayon lang napatunayan, tinatago ninyo. Ngayon, nabulgar dahil dyan. Kiniklaim pala talaga ni Pangulong Duterte na atin yan, ayon sa arbitral ruling. Sinabi niya kay Xi Jinping, amin yan. Sabi ni Xi Jinping, Mr. President, kiniklaim mo, kiniklaim ko rin. Wag na tayo mag-usap niyan. Baka yung mga anak na natin, mas matalino pa sa atin, sila na magresolba. Yun po yung wala po silang pinagkasunduan. Yun po yung ibig sabihin ng as is where is. Kung nasan tayo ngayon, yun na yun. As is where is. Yan yung pabalik-balik o paulit-ulit na sinasabi ni PRRD. Yan yung usapan nila ni gustong maghukay ni PRRD na lang. Sabi, magkakagulo tayo. Huwag mong pakailaman niya, Mr. President. Hindi po yung mga supply dahil nasusuplayan natin nung panahon ni Duterte. Kailan tayo binubomba ng kanyon tuwing magsusupply? Ngayon. Ngayon pala, ngayon dapat lutasin. Oo nga. Hindi po, wala pong malulutas sa ginagawa ninyo. Etong gobyernong to, bakit walang malulutas? Kasi, isinisisi niya yung problema. Inihahanap niya ng problema sa iba. Kaya wala talagang malulutas. Hindi naman namin problema yan. Problema ng nagdaang administrasyon yan. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo ngayong magbigay